What's up sa inyo mga idol? Dito ulit tayo sa panibawang episode ng Ride with Mac. At linggo-linggo, sana naiintindihan nyo ako dahil medyo ipit tong pisngi ko dahil dito sa ating bagong helmet, ating KYT NFR. Sana naiintindihan nyo ako na malinaw, no? Konting update nga lang pala dito sa channel. Baka ito na kasi yung ating huling biyahe or may susunod pang isa, kabanata. Yung konting update lang tayo mga sir. Palit na pala ako ng gulong. Premeo Aspire pinalit ko, 7080. Ayan, 7080 yung pinalit natin. Ano ko ba, huwag ka gumalaw. Tapos, ayan, nagpalit na tayo ng flat seat. Hindi siya madulas gaya ng Somji na nabili natin dati. Okay naman pong forma niya. Biker yung pinalit natin, wala kasi tayo nakitang way. Anyway, nabili ko nga pala yan sa Inside Racing, 1,200. So nakatipid tayo kasi halos magkakapares lang din sila ng presyo At ayun, nakakalungkot isipin na baka hindi ko alam kung ito na yung huling biyahe ko o baka meron pang susunod. Hindi ko sure. Hindi ko rin may pangako. Baka matigil muna yung channel natin ng mga ilang buwan. Gusto ko lang magpasalamat sa inyo sa lahat ng suportang binibigay nyo dito sa channel na to. Maraming salamat ulit. Sa mga nakilala ko, yun, maraming salamat sa inyo, no? Walang sawang sumuporta kay Ride with Mac. Siguro magbabalik ako kapag okay na. Maraming salamat ulit sa suporta na binibigay nyo mga sir. Taos puso ko nagpapasalamat sa inyo. Hindi ko alam kung ito na yung huling upload ko o baka may tutorial pa akong i-upload na ihahabol para sa inyo bago magpahinga muna si Ride with Mac. Salamat sa mga kaibigan ko, no? Mga nakilala ko dahil sa channel din na to. Tingnan ko kung makapag-upload pa ako ng mga tutorial mga sir bago ako magpahinga muna. Salamat sa inyo mga lordy. Walang sawang sumubaybay kay Ride with Mac. Kaya kung nakikita nyo, may iba namang usapan natin. Naka NFR na ako na syempre samahan na natin ng review. Ayan, nakita nyo naman kung ano yung bagong helmet, NFR. Syempre, review na lang natin kasi unboxing, normal lang naman yan May kasama lang na box, manual, stickers, yun lang kasama ng NFR. Bali may mga replacement visor siya nabibili, gaya na itong black, dark smoke na nabili ko. Gusto ko kasi ng gold, pero wala akong makitang gold. Pero meron naman daw na gold na visor. Gusto ko sana yung kulay ng gold para maiba naman kumpara dun sa blue at silver, di ba? Komportable naman ako sa fittings na medyo masikip-sikip lang yung sa may bandang cheeks. Natural kasi race oriented tong helmet. Design siya pang racing talaga. So ano pang aasahan mo? Maganda to pang mga yung mahaba yung harap papunta sa likod ng mga ulo. Yon, mas okay to, mas fit to sa inyo. Mahirap lang siya isuot kasi dahil nga race oriented siyang helmet, mas makipot yung bandang leg niya, At okay lang 'yon, wala tayong problema doon sa cheek pads. Okay naman na nahuhulman naman 'yan. Sa umpisa lang ganyan. Isang complaint ko lang dito talaga is wind noise. So kung isipin niyo, nanggaling ako sa LS2 Rookie, which is yung budget friendly lang na entry level helmet ng LS2. So napakatahimik ng helmet na yon kahit sa mabilis 100. Yun lang yung complaint ko dito sa NFR, which is masyadong malakas yung wind noise. May mga pagkakataon na hindi mo naririnig yung may sa paligid mo dahil sa lakas ng hangin. Na hindi malakas yung hangin kundi malakas yung yung ingay na napoproduce nitong yung wind noise na napoproduce ng hangin. Pagdating naman sa vents, ayan, makita nyo may dalawang vents dito, may exhaust vent sa likod at may vents dito sa sa cheeks. Ayan, makikita nyo, okay naman siya. Ayan. So, ang cooling niya, okay, the best kasi malamig siya sa ulo. Yun lang ang downside ko lang dito is wind noise. Masyado siyang maingay sa loob ng helmet. Pero hindi naman sobrang lakas na halos mairita ka na. Pero mapapansin mo pag galing ka sa tahimik na helmet, talagang maingay siya. Kakaiba siya, So, ayun, race oriented siya. Kung makikita nyo, yan, ito yung front, sides, nilagyan ko ng mount, yan, tignan nyo, dual visor na din siya, yan. So ayoko lang gumamit ng dual visor, magtaas baba, pero okay naman siya dahil hindi masyadong sa view. Yung iba medyo may yung cut,
mapangit yung cut niya. Yun lang ang nagiging problema doon. Pero kalimit tayo kung bumamit ng visor. Kaya bumili tayo ng dark smoke. Yan. So bibili pa ako ng ng gold na iridium gold na visor para dito. Medyo maano lang sa parting to, cheeks. Yan, makikita niyo, papansin niyo, yan. Medyo ipit siya, pero magagawa naman to ng paraan dahil bago pa. Pag tagal-tagal, uurong din yung foam yan eh. Pero kung gusto nyo gawin, salpakan nyo na lang sa loob pag di nyo ginagamit para medyo lumambot siya. Para pag gamit nyo, medyo hindi na siya ganoon kasikip sa bandang cheeks, no. Bibilang ko rin to ng spoiler. Titingin ako kasi glossy yung nito eh, yung spoiler build, yung build pa ng spoiler design niya dito sa likod. Ang gagawin ko, bibili rin ako ng glossy, ayoko ng ibang kulay. Siguro dudugtungan ko na lang kung maganda, or lalagyan natin ng decals yung itim para yung spoiler na maging itim, ay yung spoiler na bibili natin yun na maging itim na. So yun lang. Nabili ko to ng 6,800 doon kay Ken Moto Parts and Accessories dito sa Dasmariñas. 1,500 sa dark smoke, tapos yung iridium nasa 1,900. So maganda to kasi malawak yung vision niya, malawak yung view niya, malamig sa ulo dahil talagang full working yung vents niya, di ba? Hindi ko sure kung may sunod pa, pero gusto ko kasing marating yung Mindoro. So titingnan ko within ngayong buwan or May, magso-solo ride ako ng Mindoro. Comment down below kung may taga Mindoro sa inyo na may mga alam na masasarap na kainan sa Mindoro, di ba? Bali pinlano ko na yon. Maintenance na lang ako ng motor, tapos on the spot kung kailan ko gusto umalis, yun lang. Kasi ayoko nung naka-schedule mga sir, dahil minsan kalimitan nagkakaroon ako ng aberya. Minsan wala tayo sa wisyo, tayo napapahamak. Umalis ako kung kailan ko lang gusto, yung talagang panatag yung loob ko na gusto kong umalis lang, doon lang tayo maalis. Pero bago ako umalis, isi-set up ko na. Syempre tutuluyan ko kasi dalawang biyahe yung gagawin ko. Day ride yung gagawin ko para makita natin syempre yung ganda ng Mindoro. Kaya ikutin ng isang araw yung Mindoro dahil nasa 400 sabihin natin 500 kilometers, parang bumiyahe ka lang din ng Bicol. Kaya naman, pero yung pinunta natin doon is hindi mag-ride sa kalsada lang para syempre makita natin yung ganda ng Mindoro. Kasi in love ako sa mga isla, mga sir. Kaya kung mapapansin sa mga rides ko is mga travel. Kasi yun yung doon ako masaya. Gusto ko nakikita ko yung ganda ng kalikasan na sana bago tayo tumigil sa pagmumotor, narating ko na yung mga gusto kong puntahan. Yung gandang kalikasan mismo ng Pilipinas gusto ko mapuntahan. Batanes, Visayas, Mindanao, yan. At sa ibang bansa, syempre, hindi ko trip pumunta sa mga city lang. Ang gusto kong mga puntahan, Peru, yung Machu Picchu ba yun? Machu Picchu. Tapos yung Grand Canyon sa Utah, kung di ako nagkakamali, Utah. Mga historical sites kung saan makikita natin yung ganda ng arkitektura, historical architecture. Doon kasi ako bumibilib, mga sir. So yun yung mga gusto kong mga puntahan, mga sir. Kaya mapapansin nyo, bira ako mag-ride sa mga kanto-kanto. Kanto-kanto. Sa mga syudad lang, no. Pili lang din kung may kailangan akong gawin. So ayun, tayo sa mga gusto kong mapuntahan. Syempre lilibutin natin yung Pilipinas gamit yung motor. Sana makabalik agad ako. Maikot natin yung Pilipinas, samahan nyo ako dahil gusto ko talaga maikot yung Pilipinas nang solo lang ako. Bakit sasabihin natin nakakatakot mag solo? Delikado, darating tayo sa puntong pwedeng may mangyaring masama. Huwag natin isipin yon dahil negative side lang yun ng pagmumotor. Lagi tayong positive. Ayun, yun nga sa Mindoro. Baka may alam kayo dyan, comment nyo down below. Seryoso ako mga sir, susuluin ko talaga yung Mindoro. Excited na nga ako may mga kailangan lang akong bilhin gaya ng box. Kasi masyadong yung bag ko mainit pag nagbabiyahe na naka-backpack. Kaya lalagay mo dito, medyo siya. So nakakatulong yung may box para may tools din tayo dahil number 1, solo lang tayo. Kung magkaroon ng aberya sa kalsada, walang tutulong sa atin. So sariling sikap lang din tayo kung sakali dahil malayo yon. Tingnan natin kung gaano kaganda yung Mindoro. Subaybayan nyo. Maaring ito yung last ride ko, last na ride ko or sa Mindoro. Abangan nyo yan mga sir. Tingnan natin. Excited, totoo talaga. Excited talaga ako ikutin yung Mindoro.
Sana magawa pa natin yan bago tayo magpahinga. Maraming salamat sa suporta nyo dito sa channel na to, kay Ride with Mac, mga nakilala ko, sa mga naging kaibigan ko dahil dito. Maraming salamat sa inyo sa suportang binibigay nyo. Taos puso ko nagpapasalamat sa inyo mga sir. At nabaka hanggang dito na muna tayo o makapag-ride pa tayo ng Mindoro. Sana di ko lang alam kung ngayong buwan o next month magawa natin siya. Pero if ever na hindi na tayo umabot, sa pagbabalik na lang natin. So ayun, maraming salamat ulit sa inyo mga idol. O nga pala, tignan natin kung nandito pa yung shoutout ko. Shoutout muna tayo dahil matagal-tagal nang natenga to eh. Tingnan natin. Shoutout muna kay Jasper Magkamit ng Marinduque. Oh yun, taga Marinduque. Susunod dyan tayo sa Marinduque. John Gripon ng Huban Sorsogon. Randy Leon, Andre Ocampo, Raymart Martinez ng Dasma Cavite. Oy, kababayan lang natin to. Si Kaiba, Kyle Disuyo, Macyon Whitey, Alec Diamante, Simon Sikuan, Noel Reyes, Mark Ordiz, Joel Olaso, Angelo Lesiones, Lance De Guzman. Parang na-shoutout ko na to, pangalawa ka na. Joke lang. Lester Ronquillo, Ron Perez, Sub-Zero, Robin Tagora de Vera, Ronel De La Rosa. At dito sa mga motovloggers na to, si Moto Venture, check nyo yung channel niya, leave po sa description below. Pati kay Ailen TV ata yun, Ailen TV. Shoutout sa inyo, check nyo yung channel na sa description. Suportahan nyo yung motovloggers na sariling atin sa Pilipinas, no? Maraming salamat ulit sa inyo. So hanggang dito na lang mga sir. Like, comment, and subscribe. Ride safe everyone. Peace yo.